Kumusta mga sir? Magandang araw. Chill here. Paalis sana kami and nagkaroon tayo ng problem sa Suzuki Expressa natin. And napansin ko lang siya nung palabas ng parking. Kung titingnan nyo tong harap na gulong, ayan o, dapa. Tapos nung chinek ko, may nakita ako, ayan, may pako siya. So first time niya ma-flat for 11 months na tong unit. And makapal pa yung thread, kaso mukhang sobrang laki nung pako yata ito eh. Ayan, di kinaya ng thread, tumagos. So sa gitna naman siya tumama, hindi sa sidewall, kaya goods lang. And hindi ko pa naman siya natatakbo ng malayo, paglabas lang talaga ng parking. So ngayon, videoan natin yung pagpapalit natin ng gulong. Bago pala natin simulan, nasa manual din kung paano magpalit ng gulong. Ayan, page 7.1. Ayan, pwede rin kayo mag-refer dito, pero nabasa ko na naman to before, so proceed na tayo sa pagpapalit. So reminder muna bago magpalit, make sure na yung gear nyo, since diba AGS to, so walang park sa transmission, since manual talaga siya, tapos may actuator lang para magiging automated yung pag-shift. Bago kayo mag-start magpalit ng gulong, ay lagay nyo sa reverse. Ayan. So lagay lang natin sa reverse para hindi gumalaw yung sasakyan. Dapat alam nyo kung nasan yung jacking points nung sasakyan. So yung jacking points ay kung saan nyo ipapatama yung jack. So dito, nasa harap tayo, driver side. May makikita nga yung kurbada dyan. Ayan. Itong bakal na to. So dyan nyo ipapatama yung jack. Ito oh. So wag dito sa body kasi lulusot yan. Basag yung plastic na to. So paikot yan. Ito naman sa likod. Ito meron din dito. Ayan. Yung bakal na to. Siyempre ganun din sa kabila. Ganun din yung itsura niyan. Pero hindi na natin pupuntahan kasi mainit yung side na yun. Walang lilim. Ayan. Tapos kapag magpapalit kayo ng gulong, pag magja-jack kayo, make sure na nasa flat na surface kayo. Huwag kayo sa mga may slope para hindi din gumalaw yung sasakyan. Kasi may mga cases na naka-jack tapos tumumba yung jack dahil hindi patag. Tatama sa sasakyan yung jack. So marami ng ganong cases kahit abroad. Kasi yan, nasa manual din kung saan nyo papatamain yung jack. Ayan. So yan lang din yung pinakita ko kanina. Pero kung crocodile jack yung gamit nyo, yung ganito. Meron ako nito kasi gamit ko dati sa van. Pero yung free na jack na lang yung gagamitin natin, which is ito. Scissor jack yata yung tawag dyan. Hindi ko pala yata nabanggit, dapat naka-handbrake kayo. So naka-handbrake na naman to before natin i-reverse. So itong emergency warning device, yung pa-triangle, hindi na natin i-set up since nandito lang naman tayo sa tapat ng bahay. Pero kung gagawin nyo to sa public road, make sure na gamitin nyo yan. Tapos ito yung gagamitin natin para tanggalin yung spare tire. So natanggal ko na yung gamit kanina. Tapos ito, iikot nyo lang to. Mukhang hindi na natin kailangan ng tools. Kaya ko siya ng kamay eh. Maluwag lang. So ikot nyo lang counterclockwise. Kung sobrang higpit nung sa inyo, so gamitan nyo nito. Pasok nyo dyan. Tapos ito, pasok nyo dito. Tapos ikot nyo. Pero since yung sa atin malambot na naman, hindi na natin kailangan to ngayon. Ikot na natin ng kamay. Yan. Gilid lang natin. Tapos pwede na natin kunin yung spare tire. Yan. Ito yung spare tire natin. Goods pa naman siya. First time ko lang din siya matanggal. Wala naman siyang cracks. And maganda din yung pagka-inflate niya. Ayan. So ang mali ko lang na hindi ko nagawa dito, never ko siya nagawa, is pahanginan to. So kahit naman nasa likod to, pwede nyo siya pahanginan kasi litaw naman yung pito nyan eh. Ano, litaw yung pito nyan para ma-sure nyo na kapag in case of emergency, may hangin yung gulong. And kapag reserve tire, pwede nyo lagpasan ng konti yung hangin. So 32 lang din to, pwede nyo gawin siguro 35.
Ganyan yung ginagawa ko dati sa van. Pero dito, hindi ko siya nagawa. Pero yun, additional tip. Tapos, pag nakuha nyo na yung spare tire nyo, lagay nyo muna dito sa ilalim. Yan. So, ganyan ginagawa ng karamihan as backup ng jack para in case na dumulas yung jack pag naangat nyo na, may sasalo pa rin sa body ng sasakyan. So, lagay lang natin dyan, tapos resto na natin yung jack. Ito yung jack, ayan, naka-plastic pa, never pa talaga nagamit. Actually, ito yung content na never kong winish gawin. Kasi kapag ginawa to, meaning, na-flatan tayo. So, syempre, tatapat nyo yung jack sa malapit na jacking point sa gulong na papalitan nyo. So, ito yung papalitan natin. Dito tayo na jacking point. Tapos, ito, kita nyo naman may pattern. Ito yung tatama dapat sa jacking point. And ito, dapat yung nasa labas kasi ito yung ihikutin nyo para umangat yung jack. So, pwede nyo na siya iangat. Ikot nyo muna ng kamay. Hindi nyo pa naman to kailangang itodo. Kailangan nyo lang itapat siya dun sa jacking point muna. Yan, mali yung tama natin. Yan. Yan. Kapag okay na, pwede na natin tanggalin yung gulong. So, hindi pa natin inaangat ang todo. Tinapat lang natin para pagtanggal ng gulong, hindi na natin aalalahanin yung pwesto. Tanggalin na natin to, yung mga nuts. So, hindi natin siya tatanggalin totally. Luluwagan lang muna natin siya. So, sa pagluwag, counterclockwise. First time ko lang din magtatanggal nito. Tingnan natin kung kakayanin ng kamay. Normally, hindi dapat to kaya ng kamay. So, counterclockwise. Yan, hindi siya kaya. Pag ganyan na hindi kaya, yung iba nagbabaon ng tubo. So, nakikita nyo yung madalas sa mga trucks, van. Pero sa atin, kaya yan dapat ng paa. So, pwestuhan nyo lang. Sipa pababa. Yan. Pag umikot na siya, yan, umikot na. Bili muna tayo ice cream. Gugutom ako. Commercial break brought to you by Dirty Ice Cream. Pampalakas ng sipa. Actually, madali lang magpalit ng gulong. Medyo mas mahirap lang ngayon kasi isang kamay lang gamit natin gawa na nag-video. So, kapag driving na kayo, malalaman nyo na flat yung gulong nyo kapag bigla nagka-wiggle yung manibela nyo. Tapos, may mararamdaman kayo na parang yung parang nakasakay kayo sa kabayo. Kasi kada tumatama yung pito sa kalsada, parang may dadaanan kayong lubak. Parang ganun yung dating. So, back to the ball game. Ito, malawag na to. Tapos, next natin ito. Ganda medyo siya. Medyo nakababang ganyan. Para masipa natin. Medyo angat pa natin. Medyo nagbabounce dun sa gulong kawawa yung gulong. Yan. Pag maluwag na, lipat ulit tayo. Tigas. Yan, okay na. Last. Ito naman, lambot. So, kapag nalambutan nyo na yung 4 na bolts, pwede nyo na ito itaas. So, gamit na ito. Tapos, ito. Dahil medyo matigas na yan. Yan. Ganyan lang naman. Pero, hindi na natin papakita yung buong pag-ikot kasi medyo mahirap siya itaas kapag one hand. Pwede rin pala pag ganito. Pasok nyo lang. So, naitaas ko na. Ayan yung itsura niya. And malalaman nyo na kung okay na siya kapag yung gulong nyo ay may space na between sa kalsada. One way to check ay ikot nyo yung gulong. Ayan o. Okay na siya. Meaning, di na siya tumatama sa sahig. Kapag ganyan na, pwede na natin tanggalin yung mga nuts. So, yung reason kaya inuna natin na tanggalin or luwagan lang yung nuts bago ay iangat kasi 'di ba nagsipa-sipa tayo. So umaalog yung sasakyan. Kung nakaangat na yan ng ganyan, possible tumumba yung jack gawa nung pressure. So, pwede na yan kamayin. Tapos hila.
Hindi yata kaya hilahin ng isang kamay. So, medyo kanina ko pa siya hinihila pero hindi ko siya mahila kasi parang nanikit. Itong mugs niya dito. Hindi ka nung kita eh. Pero ito yung hiwa niya, no. Ito, itong linya na yan. Ayan, dikit na dikit. So, ngayon, pwede nyo gawin. Alog-alogin nyo lang yung gulong para mawala yung paninikit niya. Pero since nasa bahay ako, meron ako ditong rubber mallet. Try natin pukpukin from loob, tulak palabas. Ayan, natanggal na natin. Ito, ayan nanikit. Itong part na to nito, ayan o, kita nyo makalawang, normal naman yan, pero try natin linisin ngayon, sabay na natin, nandito na tayo eh. Ulit natin to, tapos ito lagay natin sa ilalim. Hindi ka na rin pala nalinis yung sa kinakalawang na part sa may gulong, nakalimutan ko yung tawag, pero yung sa gulong, yung sa may center cap. Ubos na pala yung stock ko ng brake cleaner. So, malapit na naman tayo magpa-PMS. Doon na lang natin isasabay yan. Dahil ngayon, ang importante ay mapalitan natin ng gulong. So, nakabit na natin yung nuts ng kamay lang. Ngayon, hihigpitan natin konti. Tapos, bababa natin yung jack. Tapos, saka natin hihigpitan ng sagad, yung sa gulong. Yung sa paghigpit pala nung nuts, hindi siya dapat paikot. Sa una, kahit ano naman pwede nyo simulan. For example, ito yung gusto ko simulan. Itong tinuturo ko na yan. Ang dapat na sunod niyan is yung katapat niya, which is ito. Tapos, sunod, ito, then ito. Para ganun yung way ng pag-lock or paghigpit ng nuts para sure kayo na maayos yung pagkakalapat ng gulong. Hindi siya yung bengkong. Babaan na natin dahan-dahan. Grabe, sobrang gaan talaga ng espresso, no? Isipin mo yun, kaya mo kamayin yung yung jack niya. Tigas nga lang, pero kung malakas kayo at di kayo gutom, kaya siya kamayin, no? So, okay na. Tanggal na natin. Ngayon, higpitan na natin to. So, sa paghigpit, same process lang, no? Maganda kung may torque wrench kayo. Kasi meron to sa manual na kung gaano siya kahigpit, kung may torque wrench kayo. Actually, may torque wrench ako, pero medyo luma na kasi. Tsaka yung torque wrench kasi, minemaintain yun. Eh, yung akin, hindi ko na na-maintain yun. So, medyo duda na ako sa sukat nun. Ngayon, kung mali yung sukat nun, tapos maging sobrang higpit naman nito, baka magka-problem naman tayo sa mga stud. Mano-mano na lang muna. Kita na natin. So, same process lang, no? Ganun ulit. Una to, sunod to, ito. So, pag ganun, pa-cross. Pwede naman kayo magsimula kahit saan. Gusto nyo ito. Basta pag ganun yung way. Pwede rin dito. Ito sunod. Ito naman sunod. Ito. Wag yung paikot. Yan o. Umiikot pa siya. Yan. Tapos, sunod natin ito. So, hindi ko hinigpitan ng sobrang sagad, no? Kasi pwede naman natin to balikan ulit mamaya. Basta pa ikot-ikot lang tayo. Yan. 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 Mukhang okay na naman yata. Last na ikot. So yung higpit ko hindi naman yung todo-todo, no. Ayan, no, pag lumalaban na, hindi ko na pinapwersa. Pitik-pitik lang. Ayan, no, wala, no. Ayan nyo. Pag malayuan, pitik-pitik lang. Ayan, hindi ko sure kung kita pero umalog na yung sasakyan. So kapag ganun, all goods na yan. Siguro iikot ko muna dito sa subdivision namin bago kami umalis ulit. Tapos pakita ko lang ulit yung
reason kung ba tayo nagpalit. Hindi ko sure kung pako ba yun eh. Ayan. So dadalhin natin to. Papa-vulcanize na lang natin siguro. Makapal pa kasi yung thread yan eh. Oh, may marking yan eh. Hanapin natin. Ito yung marking niya kung kailangan na siya palitan. Tingnan nyo, napakalayo pa. So try natin to pa-vulcanize. Pero syempre, hindi na natin sasamahin sa video. Baka hindi pa natin makasikaso to today. Baka bukas na to. Test drive natin ngayon. Dito lang sa loob ng subdivision. Nilagay natin to sa reverse kanina. Balik lang natin sa neutral para makapag-start tayo. Bata tayo bintana para marinig natin yung labas. Medyo ano lang, matagtag yung driver side. Halatang matigas yung gulong. One hand gaming lang tayo sa pag-drive. Hindi naman tayo tumataas ng 10. Sa loob lang naman tayo. Trial lang talaga. Kung wala tayong maririnig, mararamdaman, nakakaiba. So far, all goods. Try natin pangatin at least 20. Medyo incline. Okay, mukhang okay naman siya. Ano lang, medyo ramdam lang talaga yung tagtag. Baka dumaan na lang kami yung gasolina para makorek yung tire pressure. So far, all goods. So, yun lang mga ma'am, mga sir. Hopefully may natutunan kayo sa video na to. Drive safe and peace.